Okay, magandang araw po sa ating lahat at panibagong vlog, panibagong update na naman ang gagawin natin. Una nating pag-uusapan, ipapakita ko sa inyo itong video na itong si Rimulya ay nilapitan niya itong si Senator Bato de la Rosa. Okay, ito hindi po ito official video ng Senado, kundi kinuha ito ng nasa loob mismo ng doon, nanonood doon sa Senado, no? Na yung video na lumapit itong si Rimulya na pinakiusapan niya patungkol dito sa contempt order ni Ambassador Marcos Lakinalao, di ba? So mamaya ipapakita natin 'yan. Kasi po hindi po ito pinakita ng ang tawag dito YouTube ng Senate o yung Facebook ng Senate during the live, no? Hindi ito pinakita. This is a raw video. Okay? So mamaya ipapakita natin 'yan. At heto, at dahil diyan sa contempt order na 'yan, nabalitaan natin na ito pa lang si Cheese Escudero ay hindi niya pinirmahan itong contempt order. So, meaning to say, no, nagbukhang tanga itong Senator Aimee at si Senator Bato dito. Di ba? Kasi po gumagawa sila ng kanilang hakbang para naman irespeto ang Senado sa mga hearing na ito. Pero ikaw as a Senate President, no, tinotolerate mo itong mga ganitong bagay. Kung merong mga nagsisinungaling, ihahayaan mo lang. Anong mafe-feel ni na Bato at ni Senator Aimee dyan? Useless pala yung hearing nandyan. Pwede pala silang yung mga resource person natin dyan, pwede palang magsinungaling. Kasi di umano may naririnig tayo na ito raw si Cheese Escudero. I don't know if it's true na ikaw ay inutusan sa Malacanang. Utos raw. Natatawa nga ako Bakit anong tawag dyan? Sinali na naman nila dito si Kokak dito. Inutusan ka raw ni Kokak. Waiter, kasi waiter ka niya di ba? So, mga ganitong bagay ba, ayokong patulan ito, pero are you trying to, ipamukha mo sa Pilipino, taong bayan, na ikaw po ay sunod-sunuran sa Malacanang at talagang waiter ka? Di ba? Ang hirap sa atin is instead na kakampihan natin yung ating kapwa senador, na iwasan yung as a whole ba? As a whole bilang dyan sa Senado, meron po tayong rules and guidelines na dapat nating sundin. Pinatake oath nga itong mga resource person na ito para hindi magsinungaling. 'Di ba? Ilang beses na binigyan po ng pagkakataon, chance na hindi makontempt itong mga resource person, pero walang magawa si Bato, i-contempt niya kasi inabuso na sila Harap-harapan na yung pagsisinungaling. Okay? So mamaya pag-usapan natin 'yan kasi magre-react tayo dito sa ginagawa ni Cheese Escudero dito na hindi siya pumirma. Okay? Itong pangatlo nating pag-usapan ay itong si Senator Robin Padilla. Naglabas na siya ng kanyang saloobin patungkol po dito sa nangyaring pag-aresto kay Tatay Digong. At halos nga maiyak-iyak itong actually umiyak si Robin Padilla nung nag-speech itong si Bongo, no? Tapos yung panahon na kay Robin Padilla na yung mag-deliver ng kanyang introduction, medyo emotional itong si Robin Padilla. At ni-real talk niya itong mga PNP, CIDG at itong si DOJ, no? Itong si Rimulya. Na-real talk sila patungkol po dito kay former President Duterte. 'Di ba?
Kasi it's very clear na sa tingin natin, in my opinion, hinahaluan kasi ng pamumulitika at hindi na po inisip nila kung ano yung nagawa ng tao. Okay, yun ang punto ni Ruben Padilla dito eh. Okay, so mamaya yun po ang ating pag-uusapan. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating video para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Okay, thank you. And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para updated kayo lagi sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, may bagong uploads, o kung nagla-live ang Donmar TV. Okay? So, mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. Ready? 1, 2, 3, go! Okay? Naka-subscribe na ba? Okay, unahin muna natin itong kay Remulla. Okay? Na this is behind the scene, no? Na I think na-videohan ito pagkatapos ng Senate hearing. At nilapitan niya itong si Senator Bato de la Rosa, kitang-kita itong si Remulla, no? Na pinakiusapan niya na yung patungkol po sa contempt order ni Ambassador Marcos Lacanilao. Okay? Ito ipapakita ko sa inyo. Yung video na yan. Play. Naantok na kami. Po. Ayan, parang may binubulong itong si Remulla kay Senator Aimee. I think una niyang pinakiusapan itong si Senator Aimee. Okay? So hindi ko lang alam, hindi natin ma-confirm kung ano yung response rin ni Senator Aimee dito. Sabi ni Senator Aimee, maririnig nyo konti sa audio na tanungin nyo kay Bato. Very clear yung sinabi ni Aimee maririnig talaga. Ulitin natin. Tanungin mo kay Bato. Yun ang naririnig natin kay Aimee. Umalis na itong si Senator Aimee. Tapos, dito na part, no? Parang nag-hesitant itong si Remulla na lumapit kay Senator Bato. Kasi may kausap si Senator Bato sa telepono. Okay? Tingnan nyo kung paano niya lalapitan. Talagang dito ko talaga nakikita na ginawa talaga ni Remulla na duda ako rito na talagang nilapitan niya at pinakausapan si Bato na wag na lang i-contempt itong si Marcos Lacanilao. Kasi duda ako rito na isa rin naman ito. Di ko lang alam kung ano yung pinag-usapan nila dyan, no? Sa CIDG, sa DOJ, at itong PNP. No? At kung tutuusin pa nga, kung ako yung, kung ako yung padidesisyonin dyan, mas, para sa akin, mas si Remulla pa yung di ba? Dapat i-contempt, di ba? Kasi po, grabe po magpalusot si Remulla. Which is naman, kung hindi i-contempt si Remulla, tama rin naman. Kasi, kahit alam na natin na hindi naman natin masasabi na nagsisinungaling si Remulla, pero kitang-kita mo, the way siya magsalita, na sumagot sa mga tanong ni Senator Aimee at ni Bato, halatang halata na siya, magaling siya magpalusot. Magrason talaga. To the point na siya sa kagalingan niyang magpalusot, ang kanyang mga kasamahan dyan, yung ambasador tuloy,
ha, na ayon kay Senator Bato, halata na nagsisinungaling, yun pala yung sila yung mga nako-contempt. Lagi nga yung binibiro ni Senator Amy, ano bang pinag-usapan ninyo sa group chat ninyo? Ha? O wala kayong group chat? Kaya iba-iba yung mga sagot ninyo. O ayan tuloy, nagsisinungaling na yung iba. Di ba? O ngayon, todo tanggol ka sa mga kasamahan nyo dyan. O yan. Diyan banda, may kausap pa si Bato eh. Oh, ayan ah. Parang nag-stop na si Bato na ano, yung kausap niya. Tapos heto. So talagang nilapitan niya, no? Hindi mo naman masabi na iba yung pinag-usapan nila kasi after this one, tinawag ni Bato itong si Marcos Lacanilao. Tingnan nyo, tatawagin niya. Halika dito. So it's very obvious na I think duda ko dito pinakiusapan ito. No? Kung ano man ng pinag-usapan. Sa akin lang, hindi naman siguro umabuso itong si Bato de la Rosa na kinontempt niya without reason. Hindi kasi kagaya itong Senado sa Kongreso na contempt lang sila, magpa-power tripping lang sila. Kung ayaw nila sa sagot mo, kung hindi nila trip yung sagot mo, iko-contempt ka nila. Dito sa Senado, hindi. Kung na wala nang talagang choice itong si Senator Bato kung hindi i-contempt itong si Lacanilao kasi very obvious na siyang nagsisinungaling. Harap-harapan na yung kasinungalingan niya. Di ba? So, mamaya, i-explain ko yan. Bakit sobrang sablay itong ginawa ni Chis Escudero. Yan si, Lacanilao. Parang may sinabi si Senator Bato dyan. So, dito natin di natin hintay lang tayo ng mga balita patungkol dito kung ano yung pinag-usapan nila. As for now, wala pang interview kay Bato de la Rosa patungkol dito I agree with you, article. It's two levels. So first level is that's in accordance with the laws. I think duda ko dito. I'm not so sure kung tapos na ba ang hearing dito o muna sila, nag-break, no? Hindi ko matukoy. Second level, you bring to the you can skip the process. Kasi I think break pa siguro ito. Kasi si Tory nandyan pa eh. Nakaupo pa sila. So I think patuloy pa dito yung hearing. Okay, so yun po yung video Yun po yung video. After this one, nakita ko to kahapon, lumabas itong balita patungkol kay Chis Escudero. Ito.
Kita natin. Yan. Yan yung lumabas. Sabi ko, okay na sana, no? Na sabi ko, talagang tinistingan nila itong si Bato at si Aimee. Baka akala nila na libre lang silang magsisinungaling dito sa kay Aimee at si Bato. Para bang in small time lang nila itong hearing na ito. So dapat talaga may masampulan na makontempt. Para naman sa gayon, lahat ng mga resource person mag-ingat at hindi ito biro. Kung anong itatanong namin, magsabi kayo ng totoo. Kasi kung hindi, ay iko-contempt kayo. Parang ganun, di ba? So, natutuwa tayo na merong nasampula na makontempt. At least, no? Ano naman, matakot naman sila sa hearing na irespeto natin na itong hearing na ito. Pero, akala natin, no, na ganun ang magiging ano tawag natin dyan? Ganyan ang magiging reputasyon ng Senado, no? Na istrikto ang Senado when it comes to telling the truth, no? Kasi nagsusworn diyan sila diyan eh. Ito yung lumabas na balita. After that, Ambassador Marcos Lacanilao has now been released. So na-contempt ng hinold siya kasi syempre bago siya tuluyan ng makontempt, hihintayin talaga yung pirma ng Senate President. Approve, no? Approve talaga yan. Pero, na-shock na lang yung taong bayan na itong si Lacanilao ay nirelease. Despite being cited in contempt for lying and giving misleading statements on the arrest of former President Rodrigo Duterte. Okay? Obvious kasi yun eh. Kaya kinontempt siya. Ang tanong, bakit siya na-release? Kahit kinontempt siya. Sabi dito, sa Archlight ang nagbabalita dito eh. As expected, Senate President Chis Escudero refused to sign the contempt order. Di ba? Ginawa na dito as expected. Kasi sinabi na ito ni Chis Escudero dati, di ba? Nakalimutan ko lang, basta may narinig at isang interview niya, napag-usapan yun patungkol sa contempt eh. Okay? So as expected, hindi pinirmahan ni Chis Escudero. Just like he refused to sign the subpoenas. This time he went even farther. Mas grabe na nga ito, di ba? Kasi contempt na sana ito eh. He ordered Lacanilao's release in spite of Ambassador's blatant and repeated lies before the Senate Committee on Foreign Relations. Sobrang halata po na nagsisinungaling. Nadidetect ni Senator Aimee at ni Senator Bato na nagsisinungaling itong si Lacanilao. Ngayon, kinontempt nila. Nag-second demotion itong si Senator Aimee. Ngayon, ang last say dito, no, ay si Chis Escudero. Kung sasabihin ni Chis Escudero ayaw niyang ipakontempt yan, hindi talaga mangyayari yan. So ngayon, merong mga speculation na ito raw si Chis Escudero ay walang bayag. Walang bayag at takot na takot raw dito sa Malacanang. Kasi may order raw sa sa mga sabi-sabi dyan sa social media na inutusan itong si Chis Escudero na i-release dyan si Lacanilao. Meaning to say, maghihintay tayo sa interview nitong si Chis Escudero. Ano ba, Chis? Inutusan ka na i-release? Kasi, di ba? Ako, sa totoo lang, ako nga ay naaawa dito kay Remulla. Kasi si Remulla,
nung time na nagtuturuan na sila kung sino talaga yung nag-utos ng order, si Rimulya at the end, siya yung mananagot. Sino yung nagpasakay sa eroplano ni Duterte at papunta doon sa Hague. Ending, kasi sa dyan, sa mga resource person dyan, si Rimulya yung pinakamataas, which is ang gabinete ni Bongbong Marcos. Ang tanong, kung inako ni Rimulya yung pagpapasakay ni Duterte doon sa eroplano tapos dalhin doon sa Hague, no? Ang tanong, sinong nag-utos dito kay Boying Rimulya? Yan ang malaking tanong. Di ba? Kasi sabi ni Torre, sumusunod lang siya sa utos ng Chief PNP. Si Chief PNP naman ay sabi niya, naghesitant pa si Barbel na sumagot ha. At the end, nagdidebate si Bato at itong si Rimulya patungkol dyan sa it's a, clearance order, ganon, ganyan, hanggang umabot na sabi ni Rimulya na siya yung held responsible. Ngayon, tatanungin natin si Rimulya, sino ang nag-utos sa'yo? Di ba? Ngayon, siguro, di natin alam, nung kinontempt na itong si Lacanilao, baka tumawag si Rimulya kay Bongbong ito hindi ito nangyari. Pero posibleng ganito po ang magiging mangyari. Siguro tumawag si Rimulya. Sasabihin ni Rimulya kay Bongbong, Sir, yung isa sa mga tauhan natin ay na-contempt dito. Baka pwede mo namang pakiusapan yung waiter mo. Ha? Yung waiter ng... Posibleng ganito. Baka pwede mong pakiusapan yung waiter ng asawa mo na wag aprobahan yung contempt order. Ay nako. Alam mo, sa ginawa ni Cheese Escudero dito, no? Sa ginawa mo dito, Cheese, no? Sabi ko, talagang bumaba po ang power ng Senado. Kasi po sa Kongreso, sila doon inaabuso na nga nila yung contempt na yan, pero sila doon nagkaisa sila sa pagsabi nilang contempt yan. Dito sa Senado na halata ng nagsisinungaling, at may tinatawag nating talagang may basis yung pag-contempt ni Bato at ni Senator Aimee, hindi mo pa in-approve. So, marami po sa taong bayan na nakakahalata dito kay Cheese na talagang may utos di umano galing sa Malacanang. Ang waiter, naging waiter na naman. Di ba? So, sabi dito, as expected, Senate President Cheese Escudero refused to sign the contempt order. He ordered Lacanilao's release in despite of the ambassador's blatant and repeated lies, pagsisinungaling, before the Senate Committee on the Foreign Relations. Sana naman si Cheese Escudero, bago siya nag-decide na hindi niya pirmahan, dapat tiningnan niya muna yung video. Kasi very obvious yun eh. This isn't just disappointing. It's dangerous. Correct. Yung ginawa ni Cheese. Ito yung bababa sa level ng Senado eh. When the Senate's authority is ignored this openly, what's the point of investigations? Correct. What's the point of truth? We're setting a terrible precedent and it won't be the last.
So, nagiging useless po ang Senado dito. At the end of the day, pwede palang merong mag-control na alam naman natin yung executive at legislative, equal powers yan. So, dapat ikaw, Cheese, hindi ka dapat matakot. Hindi ka dapat, hindi naman ko pinangunahan na wala man tayong ebidensya na tinawagan siya sa Malacanang, pero yun talaga ang magiging isipin ng taong bayan. Di ba? Kasi obvious na nagsisinungaling na alam mo na ito si Rimulya, no? Sumusunod lang sa utos ng kanilang boss. Sinong boss ni Rimulya? Si Marcos. Marcos Jr. Marcos the President. Siyempre si Rimulya, gabinete yan ni Bongbong Marcos, di ba? So, ibig sabihin, kung talagang nangyari yan na inutusan ka, wala kang dapat ikinatakot, Cheese. Senate President ka. Hindi ka dapat dito matakot kay nila Marcos. Gamitin mo ang power mo as a Senate President. Tuldukan mo ang pagiging leader mo dyan sa Senado. Dapat matapang ka with your own belief and decision. Hindi yung pwede ka lang makontrol. Yan ang hirap dito sa bansang Pilipinas Equal na nga yung power natin sa judicial system, legislative at sa executive. Pero hindi ko maiintindihan bakit nangingialam pa rin ang executive dito sa judiciary at dito sa legislative. Diba? Si Duterte nga dati, hinahayaan niya yung Kongreso. Hinahayaan niya yung Senado. Walang pakialam si Duterte kahit batikusin pa siya ng batikusin dito ni Gordon. Kung matatandaan nyo, hinahayaan ni Duterte because that's democracy. Ang tanong ko lang kay Chis Escudero, bakit takot ka? Yan ang hirap sa ating government official Magkampihan kasi Kahit alam nyo na nagsisinungaling na yung tao, kinakampihan rin. Nagkampihan kasi ang kawawa dito, no? Sa totoo lang, Chis Escudero, no? Insulto ito sa mamamayang Pilipino. Insulto kasi tinutolerate niyo ang mali Di ba? Alam niyo mali, pero wala kayong ginawa. Meron ang matino na senador na si Bato at si Aimee na pinakontempt itong obvious na nagsisinungaling. Hindi nyo naman kung may respeto ka, Chis Escudero, dito kay Senator Aimee at ni Bato de la Rosa, hindi mo sana ginawa yan. So meaning to say, mas nire-respeto pa siguro mo yung mga amo ninyo bilang waiter. Ay nako. Yung waiter na yan galing yung kantsaw na yan, galing yan kay former President Duterte. Hindi ibig sabihin na literal na waiter ka ibig sabihin ng every time magsabi ng waiter yung tao patungkol dito kay Chis, ibig sabihin nauutusan ka lang, sunod-sunuran ka lang. Yun ang ibig sabihin. Hindi yun literal So, ito po ay nakakalungkot sa totoo lang. Tingnan nyo pakinggan natin itong sinabi ni Robin Padilla dito sa Senate hearing. Okay? Naglabas siya ng kanyang saloobin na hindi na iniisip nitong mga kapulisan natin, itong ating mga DOJ, na real talk sila dito kay Robin Padilla, na bakit natin ginagawa ito sa isang tao, no? Na ito si former President Duterte, nilabanan niya ang itong mga komunista
Ibig sabihin, ginawa ni Duterte ang lahat para protektahan ang bayan natin. Tapos, ito yung isinukli nyo kay Tatay Digong. Ito yung isinukli ninyo. At ito po ay nakakalungkot. Panoorin natin to ha. Gusto ko lamang pong iparating sa lahat na wala na po dito si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito pong mga pinag-uusapan natin, ito po ay pagsuporta lang namin kay Senator Amy. Pero alam niyo po sa ating mga magigiting na panauhin dito, napaka-ironic lamang po na alam naman po natin lahat, batid natin lahat, nadadalawang pangulo lang po ang lumaban sa komunista. Una, si Ferdinand Marcos Sr. Ano po ang nangyari? Inalis natin sa bansa. Ang sumunod na lumaban po sa komunista ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang tanong ko lamang po sa PNP, hindi ko po kayo hinuhusgahan. Hindi po ba nyo tinanong man lang sa mga nag-uutos po sa inyo kung bakit natin dadalhin sa The Hague ang ating dating Pangulo? So, ibig sabihin ni Robin Padilla, ikaw Remulla, ikaw Marbel, kayo Torre. Hindi nyo man lang na tinanong sa nag-uutos sa inyo. O let us say, si Bongbong Marcos ang nag-utos sa inyo. Hindi nyo man lang tinanong na bakit kailangan natin dalhin itong taong to sa dahig? Na itong taong na ito ay malaki ang nagawa nito sa bansa natin. Sa bagay, pamumulitika. Na alam naman po natin na buhay ang Communist Party sa Netherlands. Alam naman po natin na hinihingi natin dati na i-transport dito si Kaya nga super na peligro po ang kalagayan doon ni former President Duterte. Joma season dalhin dito sa Pilipinas. Pero nagkabaliktad po. Ang tinransport natin ay yung dating Pangulo natin na lumaban sa komunista. Tama. Ito lamang po tanong ko bilang ako po'y dating rebelde. Hindi ko naman po yan pinagkakaila. Hindi ko po maintindihan kung bakit tayo po ay nag-submit dito sa mga tiga-Netherlands. Alam naman po natin, kahit po itanong ninyo, ako po ay palagi dyan sa Utrecht. Kasama po si Joma. Hindi ko po yan dinideny. Pero nakakagulat lamang po na dinala natin doon ang dating Pangulo. Yun po ba, hindi po ba alam ng PNP na karamihan po sa mga dumadating na pera sa komunista, sa mga terorista, ay galing po sa abroad. Yan po yung mga tanong na kailangan ko po sanang itanong sa inyo at marinig ang mga sagot ninyo, pero naubos na po ang oras natin sa paikot-ikot. Ako po ay gusto ko pong iparating sa inyo ang kalungkutang napakalalim. Sapagkat sama-sama po tayong lumaban. Gusto po natin ng law and order sa ating bansa. Pero pagdating po sa kaduluduluhan, alam niyo po, General Torre, congratulations, nakadalawang medalya na po kayo. Pero alam niyo po, sir, nalulungkot po ako dahil yung katapangan po ninyo, sir, medyo nakalulungkot po. Bakit? Napakatanda na po ni former President, sir. So, na-real talk si Torre dito Una, in-appreciate ni Robin Padilla na matapang itong si Torre. Di ba? In-appreciate niya na matapang ka. Pero useless yung katapangan mo. Dahil yung tapang mo, ginamit mo sa isang matanda na walang kalaban-laban. Di ba? Matapang ka lang Kasi marami kayo. Parang ganun yung sinabi ni Robin Padilla Kasi nasa posisyon ka. At yung taong inaresto mo, wala na sa posisyon. Wala kang respeto. Yan ang ibig sabihin ni Robin Padilla dyan. Akala siguro ni Torre, in-appreciate ka sa katapangan mo. Hindi. Torre, useless yung katapangan mo. Sige, Torre, kung totoo kang matapang, marami ito Maraming nagbibiro dito sa social media.
sabi dito hindi ako nagsasabi nito. Sinabi ng mga yung mga nagko-comment sa SOCMED. Kung matapang ka, Tore, sige nga, pumunta ka doon sa China. Hulihin mo doon yung yung mga gumagawa ng mga kabalastugan dyan sa Pogo na yan. Sige nga. Magtapang-tapangan ka doon sa South China Sea o West Philippine Sea. Sige nga. Tingnan natin yung tapang mo. Wag dito kay Duterte, matanda na ito eh. Yan ang dating sa mensahe na gustong ipalabas ni Robin Padilla diyan. Ako naman po tagahanga ninyo sa pagka matapang ninyo, sir, pero napakatanda na po ni former president. At alam naman po natin, sir, na lumaban yan sa komunista. Alam niyo yan, sir. Sana naging konting lang po tayo ba? Binigyan naman natin ng konting kung paano natin tinitingnan yung mga medalya nyo. Hindi lang nalagyan ng medalya si Presidente, pero kung sa medalya mag-uusapan, tinulungan niya tayo laban sa mga terorista. Yun lamang po, sir. Sana napakasakit isipin. Alam mo naman itong ako sorry if I will judge you, Tore, pero the way kitang tingnan, mayabang. Si Tore mayabang. Maraming nayayabangan sa kanya pero iba yung na-observe ko na yabang dito sa kanya Aside sa mayabang siyang manghuli, tingnan nyo, he is very proud. He is very proud sa kanyang mga 2-star o anong star yan, yung mga kinabit-kabit sa kanyang uniform. Noon, hindi man siguro nagmamayabang si Bato sa mga ganyan. Pero ito si Torres sobrang mayabang Alam mo, yung mga maraming nakadikit dyan sa na nagmamayabang ka, na marami kang 2-star. Alam ko, pinaghirapan ninyo yan. Pero useless kasi yung mga 2-star nyo, 3-star, 5-star, anong nakakabit dyan ng mga anong nagpapatunay dyan sa tungkol sa inyong karir o ranggo nyo, useless yan. Alam nyo ba kung bakit? Kung ikaw ay pakitang tao lamang sa mga ganyan mo, nakikita ng buong sabayanang Pilipino kung anong ginawa mo dito kay former President Duterte, lahat ng mga kung ano-anong nakakabit dyan sa uniforme mo, useless yan. Useless yan. Alam mo ba kung bakit? Matapang ka lang sa salita. Matapang ka lang. Pero, wala ka pa ring bayag kasi, Tore, ito this is my own opinion. Hindi ka matapang para sa akin at wala ka pa ring bayag kasi hindi ka marunong umintindi kung ano yung tama at mali. Alam mo namang mali, ginawa mo pa rin. Alam mong mali at illegal yung pagka-aresto ni Tatay Digong, ginawa mo pa rin. At ako po ay hindi ko hahanga sa inyo na ikaw ay matapang. Pride, ego yun, sir. Ang tunay na matapang, hindi yan mayabang. Kung ano lang yung tama doon. Ikaw, hindi. Alam mong mali. Look at what happened sa ginagawa nyo doon sa KOJC. Maraming mga taong nadamay doon. Tapos sasabihin ka naming matapang ka. Hindi yung katapangan, kayabangan yun. Iba kasi yung yabang at tapang Yung ginawa mo kay former President Duterte, useless lahat yung mga tsapa mo dyan sa uniforme mo. Useless. Kasi po, magiging magaling ka na pulis. Magiging magaling ka na kung anong general kang 5-star kang kung magiging magaling ka kapag nakikita ng tao na meron kang respeto. Yun ang pinaka-importante, Tore.
Without respect, you are nothing, Tore. Kahit yung mga kabit-kabit yung mga star dyan, tsapa, kahit buong katawan mo pa ikabit yung mga nakakabit sa katawan mo, useless ka pa rin. Kasi wala kang respeto, useless lahat ng mga rangko mo. Kasi isinusuka ka ng tao, walang respeto ang tao sa inyo. Kasi ikaw rin walang respeto. Hindi ka marunong umintindi what is right and wrong. Wala kang bayag. Mautos-utusan lang kayo ng mga boss ninyo. Kahit alam nyong mali, wala kayong bayag para kontrahin yan. Alam mong mali, di ba? Inutusan ka ng boss mo. Alam mong mali, bakit mo ginagawa yan? Hindi wala kang bayag, takot ka sa boss mo, di ka pa rin matapang. Di ba? Ganun kasimple. Ito pong bagay na ito, parang pati itong ambassador natin. Ano po ba talaga ang, ito po ba talagang operation para may aalis dito ang ating dating Pangulo? Kanino po ba? Kasi kami pinopuwersa kami lahat ng mga supporter ni Digong na i-contempt po kayo. Pero hindi po namin ginagawa. Sapangkat ang order, walang order sa amin na ipakontempt kayo. Kung galing lang to kay PRRD o galing kay BP na pakontempt kayo, kukontempt kita, boss. Baka ako pa magsabi na ako hahatak sa'yo. Pero hindi ko ginagawa, boss. Kasi walang order sa amin na gawin sa inyo yan. Ang natatandaan lang po namin na sinabi ni PRRD na malinaw na ginagawa ng pulis ang order sa kanila. Kaya po namin kayo nirirespeto, sir, dahil yun ang sinabi ng boss namin. Yun ang sinabi ng chairman ng PDP na ginagawa lang ng pulis ang trabaho nila. Pero sana naman, sir, isipin din natin kung anong itinanim ni PRRD sa bansa. Yan, ganyan sila ka, itong mga si Tore, ganyan sila ka walang hiya. Ganyan sila ka walang utang na loob. Okay? Nirespeto sila ni Duterte, ha. Sabi ni Duterte, hayaan nyo si Tore at ang mga pulis, sinusunod lang nila ang kanilang utos, ang order nila. Oh. Pero anong ginawa nila kay Duterte? Dating nila yan, ha? Dating chief architect yan ng bansang Pilipinas. Dating presidente yan. Pero wala kayong respeto. So lahat na nakakabit nyo dyan, ng mga tsapa nyo dyan, useless. Tore, you are nothing. You are just like the bangag na Pangulo natin. Sang ito. Nilabanan natin ng komunista. Talaga bang yan ba talaga ang kapalaran ng mga presidenteng lumalaban sa komunista? Isang in-exile, isang sinurrender? Ano ba po talaga itong bansa natin? Tayo po ba'y demokratiko talaga? Tayo po ba'y under control ng komunista? Yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang hapon. So yun po ang full statement ni Robin Padilla dyan, ha. Nakakalungkot. Totoo lang, nakakalungkot. Yung mga tao like former President Duterte na ginawa ang lahat para magiging mataas ang integrity at kredibilidad ng mga ating pagiging democratic country, no? Na ang una sana na magprotekta sa atin ay mga kapulisan, kasundaluhan, lahat-lahat. Ayun pa yung mga taong sablay sa katotohanan. Kawawa. Kawawa yung bansa natin. Isang dating presidente na tinulungan ang bansa natin, nilabanan ang mga komunista na ito. Pero siya pa yung, after all he has done, pero anong ginawa nyo? Dinala nyo doon.
pinakulong nyo sa mga dayuhan. Ang kakapal ng muka ninyo, sa totoo lang. So, kayo mga audience dito, libre kayong mag-comment, mag-react, pag-usapan natin ito sa comment section, okay? Guys, don't forget, mag-like, mag-share sa video na ito para kakalat ito sa taong bayan. And sa mga bago pa dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo. Meron tayong pangalawang channel ha, Donmar TV, Balitang Totoo. Okay, subscribe rin kayo doon kasi meron tayong mga videos doon na in-upload na hindi natin ina-upload dito sa ating main channel. Okay? See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Bye-bye.